Ayun, kudo sa ano, no, sa kaibigan natin si Robin. Oh, aral sa aralan. Yan, maganda. So ngayon, ipangaral naman natin yung aral ng Katolisismo. Sabi kasi ng ating Panginoon sa Marcos 16, talatang 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano nga yung magandang balita? Hail Mary, full of grace. Ano yon? Hail Mary, full of grace. Magandang balita ba yung Hail Mary, full of grace? Yes, is a part of the Evangelio. Lucas 1, talatang 28. Hail Mary, full of grace. So, ibig bang sabihin, mali ito na ipangaral ang Ebanghelyo, yung tinatawag nating magandang balita? Mali ba ito? Hindi. Hindi. So, ibig sabihin, tama ba ang Katoliko? Tama. May kabuluhan ba ito? Meron, kasi Ebanghelyo nga ito. Ano yung Ebanghelyo? Magandang balita. Ano yung magandang balita? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. So sana naunawaan ninyo. No? So ngayon, may papakita pa tayong talata dito sa tinatawag nating yan. Yung konsepto ng purgatorio ay hindi ito yung talagang konsepto namin. But dito makikita ninyo na kung hindi existido ang purgatorio, hindi sana din ito existido yung Abraham Buso na sinabi ng mayaman doon kay Lazaro at doon sa kanyang ama na si Abraham na sana yung daiti mo lang yung kamay mo, yung daliri mo sa tubig at ipatak sa kanya, sabi ng mayaman. So kung mali pala yung konsepto namin na purification place gaya sa Abraham Buso, so ibig bang sabihin itong Abraham Bosom na ito hindi dito existido? Kasi panahon ito hindi pa buhay si Kristo eh. So nung buhay si Kristo, ano ba yung existido? Siyempre, yung tinatawag nating purgatorio, hindi yung existido na lugar, kundi itong proseso. Ano yung proseso? Cleansing by fire. Ulitin ko, cleansing by fire. So ngayon, kasi napunta din si Uncle Robin doon sa tinatawag nating iglesia, ngayon dito tayo. Saan ba yung iglesia ko dito? Diyan. 15. Ito yung tinanong ko kay Uncle Shelby. Tinanong ko si Shelby dito. Nag-premise muna ako, binasa ko muna. Ako ang tunay na puno ng ubas at ako at ang aking ama ang tagapag-alaga nito, sabi ni Shelby, wala siyang putol. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga. So ngayon ang tanong, ang may karapatan pala na pumutol sa sanga o sa puno ng ating Panginoong Jesucristo, siyempre yung ama niya. Ngayon, the biggest question is, bakit natalikod ito? Bakit natalikod ang iglesyang ito kung ang tagaputol pala ang ama? So, ibig sabihin ba ang ama ay mahina dahil pinutol ang puno ni Kristo ng tinatawag nating bulaang mga pagano? Na tinatawag ninyong mga Katoliko? So, ano bang tama? Bible alone o Bible is not alone, basta meron kayong unawang gusto nyong ipasok? So nakita ninyo mga kapatid, sa talata pa lang na ito, pag meron kayong unawa, maintindihan ninyo na hindi talaga yan makatalikod kailanman. Kasi ang tagaputol ng sanga ng ating Panginoong Jesucristo walang iba kundi yung ama niya. Bakit tinalikod ninyo? Sino kayo para magtalikod ng kanyang puno? Bakit pinutol nyo ng kabuuan na namatay, wala, hindi nagpatuloy? Tapos yung salita niya, yung aklat niya, yung nagpapatuloy, illogical. Yung iglesia niya, hindi nagpatuloy. Yung membro, yung kongregasyon, hindi nagpatuloy. Ngayon, yung aklat nagpatuloy, illogical. Nakita ninyo. So, ako sa inyo mga bro, magbalik na kayo sa Katoliko, turuan namin kayo. Kahit na labag sa loob ninyo, magkusang loob na kayo.
pasuyo ng Kuya Robin house. Nasa labas pa ako. Okay. Iwanan ko lang doon. Magluto muna ang pagkain. House, pasuyo na lang po kay Kuya Robin. Nasa labas pa ako eh. Ba nangyari? Umalis kasi ako eh. Pasuyo Kuya host, kay Kuya Robin na lang. Nasa labas pa ako. Pa-open ko yung mic. 3 minutes na lang naman. Hindi, kay Kuya Robin na lang. Pabigyan na lang yung time ko, Kuya host. Don, maraming salamat. Kahit pa paano ay meron pa tayong nalalabing minuto, mahalaga meron pa tayong oras. So sabi nila ay walang agom at kung pag-aaral lamang, bueno, pagbibigyan natin sila. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami. Marami ang tatalikod sa pananampalataya. Yung pananampalataya ay matatalikod dahil sa mga maling aral na ipapasok nila. Yung mga mananampalataya na matitira, uusig, at ang iba ay ipapapatay, patay sa kasaysayan. At sabi ng Biblia, sa pagdagaling yung mga papatay na yon, mula rin sa inyo'y lilitaw ang magsasalita ng kasinungalingan. Kaya mayroong mga bulaang propeta kasunod ng mga apostol ang ituturo kasinungalingan. Kayo na po ang bahalang humusga kung sino ang may mga apostolic succession. Ano sabi ng Biblia na gagamitin ng bulaang propeta? Gagamitin nila ang katusuhan, pagtuturo ng mga aral na makasisira sa pananampalataya. Yung mga bagay na sinasampalatayanan noon, hindi na sinasampalatayanan nila ngayon. Nagdagdag pa nga sila ng kanilang mga sinasampalatayanan, kagaya ng pagiging Diyos ni Cristo at pagiging Diyos ng Espiritu Santo, which is hindi naman po nila maitaguyod yung iisa na 3 persona. Ngayon, ano ang pagtalikod na gagawin nila? Makikinig sila ng mga aral ng mga demonyo. Sino ba ang leader niyan? Yung amang Diablo, sapagkat nagsasalita ng puro kasinungalingan. Kailan mangyayari ang pagpasok ng aral ng kasinungalingan? Pag-alis ng mga apostol, magsisipasok na yung ganit na lobo. Yung kunwari ay nakadamit ni Kristo, pero sa loob nun ay puro kasinungalingan ang ituturo. Alis ng mga apostol na hindi makikita ang kanyang mukha, yan ay ang pagpanaw o pagkawala ng mga apostol. Kasunod ng pagkapatay ng mga apostol, babangon na yung mga bulaang propeta. Sorry sa term, ang bulaang propeta, yan ay katuparan, ay produkto ng mga pare. Yung mga aral ng pare, yun yung aral ng kasinungalingan, yun yung aral ng tusok, na yung paraan ng aral ng Katoliko sa pagkakita ng pare, pagliligaw sa marami. Ang ibubunga niyan, kapigatian, pagpatay sa mga tao, at pati ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ay kapokotan. Kunwari, mababait, mababangis naman, at hindi patatawarin yung kawan o yung unang iglesia. Yan ay ang pinuno ng mga bansa na nakiapit ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, at kumuha ng kapatunan sa Roma. Excuse me. Excuse me. Di ko alam bakit naririnig ako, nakamute yung mic po dito pero naririnig pa rin ako.
Bakit ganito? Nagdalag siguro ako. Bagyang bag. Okay. Ay, bag. Kaya pala. So, yun doon ako, Joanne, hindi naman tayo magkaaway, no? Pero, balikan ko lang yung sinabi mo. Hindi. So, hindi ko man kayo pinag-away, Joanne. Kasi batay doon sa narinig ko doon sa pinay ni Kuya Robin. Isang talata lang kasi ginamit ni Wendell Talibong. Batay doon sa narinig ko, ha. Oh. Ang sabi doon, sabi ni Wendell Talibong, yung purgatorio. Oh. Pero hindi yun yung sakto, ha, kasi binano ko lang kasi hindi ko naintindihan. Yung purgatorio lang yung naintindihan ko. Yun yung sabi ni Talibong. Isang talata lang ba? Pero meron pa pala yung ibang karugtong. So, mas maganda siguro kasi i-PM mo si Wendell Talibong na sabihin mo sa kanya pag mag-live siya or maggawa siya ng video pagpatungkol dun sa purgatorio, sabihin mo na wag isang talata lang yung banggitin mo doon para hindi tayo mahalata. Gamitin mo rin yung Korinto. Oo. Ganun sana. Kasi sabihan mo si Wendell Talibong ba? Kasi yun lang man yung narinig ko, isang talata, yung Pedro lang man. Pero hindi ko kayo pinag-away, ah. Ang tanong ko lang, kailan ba kayo magkaisa ba? Or magkabangga ng aral, ng paksa ba? Yung pagkaisa talaga kayo? Oh. Pero hindi ko kayo pinag-away. Tsaka kasi sana yung katulad ng yung may marami ka namang cellphone eh. Sana pag may magkuhan ka, pakita mo rin yung sinasabi mo ba para mabasa din ng mga nanonood ba. Para maganda ba katulad nung ginagawa ni Kuya Robin. Pinapakita niya yung kung ano yung gusto niya ipakita. Pero yung base doon sa napakinggan ko, parang hindi yata nagkasundo si Nomina at saka doon si Talibong. Oh, ayaw ni Nomina, sabi pa nga ni Nomina, pag ako naging pulis, hulihin niya daw. So, pinapainit na yung naglagot, nag-inis talaga si si Nomina. Kasi bakit daw mag-yes ka agad? Mabasa yung purgatorio. So, parang may something na hindi sila magkaunawaan. Sino ba yung mas mataas? Si Wendell o si Nomina? Sino ba yung mas mataas sa kanila na may karapatan sa kanila ba? Yung ganon. Kasi kung si Wendell, bakit pinupuna siya ni na mas mataas man si Wendell? Yun lang. Okay na ako, host. Pwede na yan. Okay na yan. Salamat. Hello. Narinig lang ba ako, host? Masyadong malamig dito ngayon. So, kanina hindi ko talaga naabutan kung ano talaga yung pinaka-topic nyo kasi iba-iba na lang yung pinagsasabi na. Pero ang tinututulan ko lang naman yung mga pahayag ni Robin at hindi niya kinontra o sinagot yung statement ni Bro Jordex na yung ama yung nag-aalaga sa ubasan, di ba? O saan si Kristo yung puno at yung mga sanga ay yun yung mga sumusunod ni Kristo, particularly yung mga
mga apostol, di ba? Ngayon, ginamit niya yung Roma 9:4 kanina. Babasahin natin ang nakasulat sa Roma 9:4. Ang sinabi dito, sila ay mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka. So ibig sabihin niya, ibig sabihin nito, sa mga Israelita talaga nagmula, no? At yung Israelita nung simula pa ay pinangakuan na ng Diyos. Kaya nagtataka ako kung gagamitin mo to, bakit yung puno ninyo mismo ay hindi Hudyo, di ba? Hindi siya Israelita. Samantalang yung Pope namin na si Saint Peter, no? At yung katulong niya mismo sa Roma na si San Pablo, pareho silang Hudyo, no? Although si San Pablo ay may dugo ring Intil o Romano. So, nagkukontra-kontra yung mga talata, ginagawa ninyong mahina yung mga yung iglesia, nung unang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo, na pinangakuan ni Hesukristo na kailan may hindi makakapanaig, no? Pati ang pintuan ng Hadis, no? Walang makakaagaw sa aking mga tupa, sa aking mga kamay, no? Sabi ni Kristo. At yung Ama pa mismo yung nangangalaga, di ba? Ginawa niyong mahina yung Ama mismo sa inilatag ni Bro Jordex. Doon sa Gawa 20:28, the overseer of the church is the Holy Spirit. Marami nang mahina. Si Kristo mahina, ang Ama mahina, yung banal na Espiritu mahina. Halos lahat ginawa niya ng mahina, di ba? So binaluktot niyo ang talata. So malinaw na malinaw kung sino yung tinutukoy na lumitaw, no? Yung lumabas. Sino ba talaga yung lumabas? At sino ba talaga yung lumitaw? Magsisilatawan, di ba? Actually nga, historically, kung talaga magbabasa ka ng history, yung si Arius talaga tumalikod siya, di ba? Kasi nga, yung pananampalataya niya, kagaya ng pananampalataya ninyo. So, yun yung tinutukoy na galing mismo sa inyo, mayroong magsisilitawan, di ba? Magtuturo ng maling aral. Si Arius yun, katulad ninyo. Pero kailanman, hindi nakakapanaig, di ba? Kahit nga ang pintuan ng Hadis, Ito pa, ginamit niya yung Roma 9:11-12. Pinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Hindi pala batay sa gawa ng tao, pero hula-hula lang yung ginamit nila, no? Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglingkod ang mas matanda sa nakapabata. Applicable ba to kay FYM? No? Bago pa siya ipananganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama? Applicable ba to sa kanya? Hindi. Kasi ang daming relihiyon niyang sinaniban. Di ba? Kung talagang tunay siyang sugo, dumiretso na sana siya. Kung, for example, naging Catholic siya, diretso siyang tumalikod sa Catholic. Hindi yung dumiretso ka pa Adventist, Churches of Christ. Ang dami pa niyang mga Thank you. Ngayon, magbabasa tayo ng fundamental beliefs of the Iglesia ni Cristo. Cover page, may table of contents. Punta tayo diretso dito sa lesson 10. The Church of the Philippines, page 48. Punta tayo dyan, ha.
meron kasi tayong tinatawag na principle na falsus in uno, falsus in omnibus. Ano bang ibig sabihin yan? False in one thing, false in everything. Kung mali ang isang bagay na pinagsasabi mo, lahat ng sinasabi mo, mali na rin yan. That is also applicable in law. Ngayon, diretso na tayo kasi ito yung foundation nila eh. Lesson 10. Hanapin natin. Ito na. The Church of the Philippines. Page 54. So, of course, mababasa natin sa kanilang may question, may answer, para tong sisi. So, ang question nila, what is the proof that it was really Christ who established the church in the Philippines? Okay, ang sagot nila, John 10:16. Okay, yan yung argumento nila eh. Sino yung nawawalang mga ibang tupa sa John 10:16? Sila daw yan. Okay kayo yan. Okay, dito naman tayo sa second page. Whom does Christ refer to his other sheep? Sino daw yung tinatawag na ibang mga tupa sa John 10:16? In fairness naman sa mga INC, ang ganda nila magtahi-tahi ng bersikulo at gumawa ng script. Sabi nila, the prophesied sheep are from far off place. Acts 2:39. Ang ginamit na word prophesize, kailan? Number one, argument, kailan naging prophetic book ang Acts? Yan yung first argument. Kailan sinabi na ang gawa ay prophetic book pala, just like Isaiah, Jeremiah, Revelation. Okay, assuming arguendo na ang Acts 2:39 ay isang propesya, punta tayo sa Acts 2:39. The promise is for you and your children and for all who are far off. So, ang hula daw to si Pedro ay atras na natin sa 38. Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise, meaning to say, ang promise ng baptism is the gift of the Holy Spirit. Ang promise daw is for you, your children, and who are in the far off. So meaning to say, hindi ito geographical. Ang sinasabi lang ni Pedro, ang pangako ay para sa iyo, para sa iyong mga anak at ang nasa malayo. Ngayon, i-substitute natin. Sabi kasi nila dito sa Acts 2:39, sila, hindi naman ay pinag-uusapan dito na walang tupa. Masakit talaga pa ulit-ulitin yung pagkakamali sa libro ninyo. Diba sabi nyo, who is this other sheep? Who is this other sheep? Kung hindi naman pinag-uusapan kung nawawalang tupa yung nasa Acts 2:39, ang pangako lang yun sa bautismo. Ngayon, sabi na dito, ang far off daw sa 2:39, far east, which is the Philippines. Imagine, ang hula sa 2:39 natupad sa Isaias. Ano namang klaseng kagaguhan ito? Ang hula sa Acts 2:39 natupad sa Isaias. Isaias, may translation pa, mupat. Ngayon, diretso na tayo. Sino bang pares? Philippines. Okay, basahin natin yung Acts. The promise is for you and your children and for the Philippines. Okay, repeat. The promise is for you and your children and for the Philippines. Sinabstitute na namin yung aral nyo Ang promise ng gift ng Holy Spirit sa bautismo sa 38 is the promise is for you, your children, and the Philippines. Palpak! Okay, mamaya start tayo sa paksa natin. Ito yung nasa board ng representative. Tapos, 33 minutes lang siguro. Napagsalita na lahat, start tayo dyan. Ikaw na, be with me. Okay, thank you po. Magsasalita lang po. Dapat po siguro magbalik tanaw po tayo kung ano ba talaga ang
church na may tunay na aral. Siyempre po, yung church na tatag mismo ng Panginoong Kristo na pinatunayan yan ng mga kasaysayan. Bakit kailangan natin ng kasaysayan? Even the prophet Job said in Job 8, read history, ang sabi ng propeta Job, pinagbabasa niya tayo ng kasaysayan. Ano bang kasaysayan ang meron ang Catholic Church? Pero basahin din natin ang mga pinagsasabi ng pasugo, no, ng mga manalo, no, ng Iglesia ni Cristo. Pasugo May 1999 by Thomas C. Katangay, page 4, sabi dito, by racial origin, the members of the Church of Christ that emerged in the I-upload ko na to Philippines sa are sa not YouTube. Israelites. They Bago do not mawala. belong to the first century Church of Christ. Ayan. No, sabi din dito ng Pasugo, March 8 to April 1981,